Ang tatlong babae ay nakatira kasama ang kanilang ina. Ngunit habang lumalaki sila, ang kanilang bahay ay magiging masikip na para sa kanila. O aking mga babae, dumating na ang oras para pumunta na kayo sa mundo. Bibigyan ko kayo ng tig-iisang bagahe ng gintong salapi. Pwede nyo itong gamitin sa anumang gusto nyo, ngunit kung mautak kayo kagaya ng inyong ama, gagamitin nyo ito sa pagpapatayo ng bahay para sa inyong sarili. Umalik sila sa kanilang ina at nagpaalam, at gamit ang kanilang mga salapi, umalis sila upang maghanap ng bagong lugar na kanilang matitirhan. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang kagubatan na kung saan may espasyong sakto lang sa pagpapatayo ng tatlong bahay. Si Daveta, ang panganay, ay nasasabik na tiningnan ang paligid. Tingnan niyo lahat ng mga kahoy na ito. Tumakbo siya sa mga puno. Iniisip kung ano ang magiging itsura ng kanyang bahay gamit ang magagandang sanga ng kahoy. Ngunit Daveta, giit ni Simona, ang bunsong kapatid. Ang bahay na gawa sa sanga ay hindi ganun katibay. Kailangan mong ayusin palagi kapag may bagyo. Napangiwi si Daveta. Oo, ngunit kakailanganin ko lang naman dito ay ang aking oras kasi makukuha ko naman lahat ng kahoy sa kagubatan at ang aking pera ay ibibili ko ng magagarang damit at bibilhin ko din ang pinakamagandang kabayo na aking mahanap. Oh, tiyak ako ay magiging sikat. Umalis na si Daveta upang manguha ng mga sanga para sa paggawa ng kanyang bahay. Kahit na iniisip ng kanyang mga kapatid na ito ay masamang ideya, tinulungan pa din nila ito sapagkat iyon ang ginagawa ng mga magkakapatid. At hindi nagtagal, nagkaroon na ng sariling bahay si Daveta. Nakatayo ito sa espasyo na maging si Simona ay sumang-ayon na ito ay magandang bahay. Nang matapos ang bahay ni Daveta, nagsimula nang maghanap si Petra ng mga materyales para sa kanyang bahay. Masyadong madami ang nakuhang kahoy ni Daveta kung kaya't napagdesisyonan niya na buuin ang kanyang bahay gamit ang damo na nasa sahig ng kagubatan. Ang mga damo ay hindi magiging matibay para sa isang bahay. Ang akin ay gawa sa kahoy kung kaya't ito ay magiging matibay at malakas. Isang ihip ng hangin lamang at ang lahat ng ito ay magigiba. Tiningnan ni Petra ang kanyang kapatid. Ngunit ang aking bahay ay magiging maganda at mainit sapagkat pupunan ng mga damo ang mga espasyo. Ang iyong bahay ay gawa sa kahoy at madaling pasukan ng lamig. Tiningnan niya ito at nakitang pababa na ang araw. Tutulungan mo ba kaming itayo ang aking bahay? Umiling si Daveta. Hindi. Pupunta ako sa palengke upang bilhin ang pinakamagarang kabayo na aking makikita at ilang magagandang damit na aking masusuot. Buuin mo yung sarili mong bahay. At pagkatapos niyan, kinuha niya ang kanyang bagahe ng gintong salapi na binigay ng kanyang ina at umalis na patungo sa direksyon ng bayan. Napagbuntong hininga na lamang si Simona. Dumidilim na at hindi pa nga niya nasisimulang buuin ang kanyang bahay. Siya at si Petra ay naging masipag sa pagbuo ng bahay na gawa sa damo. At sa wakas, gamit ang ilang ilaw galing sa buwan, natapos na ang bahay ni Petra. Sa bahay mo muna ako matutulog ngayong gabi, Petra, sabi ni Simona. Madilim na at kailangan ko pang bumili ng mga materyales para sa aking bahay. Kung kaya't matulog na tayo upang magkasama tayong bibili ng bloke ng semento bukas ng umaga. Ngunit umiling lamang si Petra. Walang silid sa aking bahay para sa iyo. Bumuo ako ng magandang bahay ngunit ito ay maliit lamang. Kung kaya't mayroon lamang itong silid para sa akin. Sa ganong paraan, walang makakapasok sa aking bahay na siyang kakain ng aking pagkain at iinom sa aking tubig. Si Simona ay namangha. Inubos niya ang kanyang oras sa pagkokolekta ng kahoy para sa bahay ni Daveta at mga damo para sa bahay ni Petra. At ngayon kailangan niya ng matitirhan, hindi siya pinatuloy ng kanyang mga kapatid sa bahay na tumulong siya sa pagbuo. Kung gayon ay hihintayin ko na lamang na makauwi si Daveta. Ang kanyang bahay ay may laki na para sa 2 tao. Ngunit nang bumalik si Daveta ilang oras ang nakalipas, may kasama siyang 2 tao at silang tatlo ay nakasuot ng talagang magarang damit. Sila ang aking mga kaibigan, Simona. Nakilala ko sila sa bayan. Hindi ba't nagmukha silang matalino dahil sa damit na binili ko para sa kanila? Ngayon ay oras na para matulog. Magkita na lang tayo bukas ng umaga. At dyan, isinara na kaagad ni Daveta ang pinto habang ang kanyang mga bagong kaibigan sa loob at iniwan si Simona na nakatayo sa labas. Tiningnan ni Simona ang paligid. Ngunit wala nang natirang mga kahoy upang magtayo siya ng tirahan at wala na ding damo upang gawin niyang higaan. Kung kaya't humiga na lamang si Simona sa matigas na lupa sa kabila ng lamig at hindi pagkakomportable. Nakatulog ng mahimbing si Simona sapagkat pagod ito kakatulong sa kanyang mga kapatid. Sa bagay, magiging magandang araw bukas sa
sapagkat isasama niya ang kanyang mga kapatid sa palengke upang bumili ng mga bloke ng semento na kailangan niya sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Kinaumagahan, maagang nagising si Simona kasabay ng pagdating ng haring araw. Tinawag niya si Petra at Deveta na umaasang makapagsisimula sila ng maaga. Noong walang sumagot sa bahay ni Petra, nagpunta siya sa bahay ni Deveta at kumatok sa pinto. Sumagot ang kanyang kapatid na umalis na si Petra patungo sa palengke upang bilhan ang kanyang sarili ng mamahaling damit at maghanap ng kaibigan. Naiinis na si Simona sa kanyang mga kapatid. Kailangan niya ang tulong nila at ngayon ay sila na lang ni Deveta ang bibili ng mga bagay na kanyang kakailanganin para sa kanyang bahay. Ngunit si Deveta ay may iba palang lakad. Ang mabait kong kaibigan dito. Itinuro niya ang isa sa mga taong dinala niya kagabi. Kailangan niya ng pera para makabili ng baka upang makatinda siya ng gata sa palengke. Kung kaya't sasamahan ko siya upang tulungan. Ako ang nakapili ng pinakamagalang kabayo. Nakakapili ako ng pinakamagandang baka. Sa likod ni Deveta, nakikita ni Simona ang dalawang bagong kaibigan na tumatawa habang itinataas ang bagahe ng gintong sa lapi ni Deveta. Deveta, kailangan mong maglaan ng kakunti sa iyong pera upang makabili ka ng pagkain para sa darating na taglamig. Ngunit tinawanan lamang ni Deveta ang kanyang kapatid. Ibabahagi ng aking mga bagong kaibigan ang kanilang yaman sa akin kapag nakapagtinda na sila ng gatas. Sabagay, kung hindi ko ibibigay sa kanila ang pera, aalis sila at maghahanap ng bagong kaibigan at ako ay mag-iisa na lamang. Pwede ko bang hiramin na lang ang iyong kabayo upang mas magiging madali ang aking paglalakbay doon at pabalik? Ngunit umiling na naman si Deveta kung kaya't umalis na si Simona papuntang palengkeng mag-isa. Nagtrabaho si Simona buong araw at ilang ulit din siyang naglakbay sa palengke at pabalik sa kagubatan. Mabuti na lang at may isang magsasaka ang naawa sa batang babae kung kaya't pinahiram muna nito ang kanyang kabayo at kariton para sa pagbubuhat ng mga bloke ng semento. Ngunit kailangan pa din niyang magpabalik-balik. Nang sa wakas ay nakuha na niya lahat ng bloke papuntang kagubatan, pumunta siya sa kanyang mga kapatid upang humingi ng tulong sa pagbuo nito. Ngunit si Deveta ay masyadong naaaliw sa kanyang mga bagong kaibigan kung kaya't pumunta si Simona kay Petra. Hindi kita matutulungan sapagkat masisira ang aking bagong damit. Tiningnan ni Simona ang kanyang kapatid, bakit hindi mo na lang suotin ang mga damit na ginawa ni Inay para sa atin? Ngunit tumawa lamang si Petra. Iyong mga lumang basahan, itinapon ko ng mga iyon. Nalungkot si Simona sapagkat nagtrabaho siya buong araw ng mag-isa upang buuin ang kanyang bahay. Ang kanilang ina ay ginawa ang kanilang mga damit ng may halong pagmamahal. Ngunit sina Deveta at Petra ay inabandona ito para sa kanilang magagarang damit nang hindi man lang iniisip ang kanilang tahanan. Ilang araw ang ginugol ni Simona para buuin ng kanyang bahay at kada hihiling siya ng tulong galing sa kanyang kapatid ay tinatanggihan lamang siya. Kung gumawa ka lang sana ng bahay gamit ang mga kahoy sa kagubatan katulad ko ay matatapos ka na sana ngayon, saad ni Deveta. Kung gumamit ka lang sana ng damo katulad ko, nakakaipon ka ng pera pambili ng kama at ilang mga silya kaysa matulog ka sa sahig. Giit ni Petra habang humihiga sa kanyang kahoy na silya na binili niya gamit ang kanyang salapi. Ngunit walang imik lamang si Deveta at sa araw matapos siyang magtrabaho ng sobra at habang ang mga pader ng kanyang bahay ay pataas ng pataas hanggang sa isang araw, ang panahon ay naging malamig ng malamig natapos na ang kanyang bahay. Nakatayo si Simona sa loob ng kanyang bahay at nakaramdam ng pagkakontento. Wala siyang mga gamit ngunit nagpaplano siya na magtanim ng mga gulay sa labas upang itinda sa palengke na siyang magbibigay sa kanya ng pera para pambili ng mga gamit para sa kanyang bahay. Pero sa ngayon, hindi muna ito mahalaga. Basta't sa ngayon, mayroon siyang matibay na bubong sa taas ng kanyang ulo. Ang iba ay susunod din sa takdang oras. Ilang araw ang nakakalipas, isang kaguluhan ang narinig ni Simona kung kaya tumingin siya sa bintana. Ang baka na binili ni Deveta para sa kanyang kaibigan ay nakawala sa pagkakatali nito at papunta ito sa kanyang bahay na siyang ikinagiba ng kanyang bahay. Walang ni isang sanga ang naiwang nakatayo at hindi pa man lang nakapagsabi si Deveta ng naku po, nakaalis na ang kanyang mga kaibigan. Dala ang gamit at ang baka na binili niya para sa kanila. Kung kaya't pinatuloy ni Simona ang kanyang kapatid sa kanyang bahay dahil iyon naman ang ginagawa ng mga magkakapatid. Ilang linggo ang nakakalipas at ang panahon ay mas lumamig pa hanggang sa isang araw nagsimulang umulan. Nagising si Simona dahil may kumakatok sa pinto at nakita niya si Petra na nakatayo sa labas basang-basa habang nagpapaliwanag na tinangay ng malakas na ulan ang kanyang bahay kasama ang kanyang mga
mga mamahaling gamit. Kung kaya't binuksan ni Simona ang pinto at pinapasok siya dahil iyon naman ang ginagawa ng mga magkakapatid. Hanggang sa ang taglamig ay naging tagsibol. Nagsimula nang tumubo ang mga tanim ni Simona at hindi nagtagal, nagkaroon siya ng bakurang punong-puno ng gulay na siyang sobra pa para ibenta. Ngunit sina Daveta at Petra ay tumangging tumulong sa pag-ani ng tanim sapagkat pinili nilang mabuhay sa marangyang bahay kasama ang kanilang mamahaling damit at gamit. Iniwan nila ang lahat ng trabaho sa kanilang bunsong kapatid. Isang araw ang tagsibol ay naging tag-init. Sina Daveta at Petra ay umuwi sa bahay galing sa bayan upang hanapin ang kanilang mga damit sa kung saan nakatayo noon ang kanilang mga bahay. Nababaliw ka na ba, Simona? Giit ni Daveta. Ang aming mga gamit ay maaaring ninakaw na. Ngayon huwag kang maging epal at papasukin mo kami. Ngunit tumanggi si Simona. Sinabi ko na sa inyo na gawin niyo ang mas nakakabuti sa pera na ibinigay ni ina sa atin. Sinabihan kita na bumuo ng matibay na bahay. Ngunit ginusto mong waldasin ito sa mga peking kaibigan at mamahaling gamit. Walang ni isa sa inyo ang tumulong sa akin sa pagpapatayo ng aking bahay o sa pag-aani ng aking mga tanim. Kailangan ko pang dalhin ito sa palengke ng mag-isa. Ngunit gusto niyo pa ding makihati sa aking bahay at pagkain? Pinatuloy ko kayo nung taglamig dahil iyon ang ginagawa ng magkakapatid. Ngunit ngayon ay nagbago ang panahon para makagawa kayo ulit ng bagong bahay. Nagawa ko na ng mabuti ang pagtitinda ng aking tanim at nakapag-ipon na ako ng marami katumbas ng perang binigay ni ina sa inyo. Ngayon ay mayroon kayong pagpipilian. Gagamitin niyo ang pera para gumawa ng bahay gamit ang bloke ng semento o libreng bahay na magigiba sa pagdating ng taglamig. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga mahal kong kapatid, ang pagiging matyaga at mapagpasensya ay magbubunga talaga. Gamitin niyo ang pera ng maayos. Hinding-hindi na kayo makakatanggap ng anumang tulong galing sa akin. Siyempre, nagreklamo sila. Ngunit wala sa kanila ang gustong walang matutuluyan ulit. Kung kaya't ginamit nila ang pera para bumili ng bloke ng semento at ginugol nila ang buong tag-init upang bumuo ng matitibay at magagandang bahay. Tinulungan ba sila ni Simona? Siyempre, dahil iyon ang ginagawa ng mga magkakapatid. Strong.